Yan, so good evening mga ka-viewers. Meron tayong repair or home service. Ayan, so ito po ay isang twin tub washing machine. Yung kanyang brand ay Eureka. Ayan. So ayan si Busing. Oh. Ayan, Busing. Kaway-kaway Busing. Ayan. So problema nito mga ka-viewers ay umuugong lang. At pag yung tinutulungan sa kamay, umiikot naman siya. Pero pag hindi mo tinutulungan sa kamay, hindi makaikot. Pati yung dryer, naugong lang. Yan. So, yun, malambot naman siya. Malambot naman. Pag ganyan, matigas yan dahil naka-break. Dahil nakaangat yung kanyang takip. Pero pag ay nakababa, malambot yan mga ka-viewers. Ayun o. Malambot naman siya. Oh. So, itong washing naman, yun o, malambot naman siya mga ka-viewers. Hindi naman stuck up. Yun nga lang, pag ipa-plug mo, yan nyo, hindi na pala abot. Extension. Yan. Pag i-plug siya mga ka-viewers ay, yun na nga, naghahaming lang. Tapos pag ikutin mo sa kamay, naikot naman siya forward at saka reverse. Yan. So na-plug na ni Busing yung ano. Iyon, na-plug na. So tiyon natin. Ganun natin para hindi masyadong mataas yung ano ng timer. Ganun na rin yun. Lumalagitik naman siya. Wait lang. Parang wala pa ata. Yun. Tutunan natin. Yan o. O, diba? So, intay natin mag-reverse mga ka-viewers. Wala pa. Tayo natin. Puugong yan. Yun. Yan o. O, nagre-reverse siya pa forward at saka counter. Forward at saka reverse. Nagre-reverse naman siya. Yun. So, yun ang kanyang problema. Dito naman, naghahaming. Yan o. Yan natin. Number 1 na yan. Ayun, naghahaming. Yan, naghahaming lang. So, makita nyo, hindi naman, hindi nga gumagalaw yung ano. Hindi gumagalaw yung tab. Yun. So, yun na, mga viewers. Pero, pangkang. So, i-open ko na to. Tingnan natin kung ito ay ma-repair natin. Tingnan natin siyang i-open sa likuran. Aibot na, no? So, ito yung kanyang ano sa likuran. Ito, okay. Yan. So, ito yung takip niya. Ay, hindi pa pala ito na. Yan mga kapso, may warranty sale pa. So, hindi pa pala ito nagalaw. Bago pa lang to sabi ni Busing. Pila na ito katuig? Abot ang tuig to? Tuig na. Tuig na. Isang taon na pala ito mga viewers. Pero, bihira lang ata lagi nagamit. O, permit yung ginagamit yun o talagsa lang? Sarap. Yan. Tapos may isa pa daw itong problema mga ka-viewers. Yung tubig sa washing, napunta sa dryer. Ibig sabihin, may problema ang ano nito, drain valve or drain mechanism. Dahil yung tubig sa washing, napunta sa dryer pag itaas yung hose. Yan, dyan natin tingnan ngayon kung baka ano lang yan, yung kanyang pinaka spring. Baka mahina na. So, madali lang yan pag ganyan. Yun. So ito na yung kanyang motor. So tingnan natin kung may leaking ba. So wala naman leaking mga ka-viewers. Yung dryer walang leaking, di ba? Wala naman, nakita nyo naman oh. Walang leaking sa loob. Dito naman wala din naman leaking. Yun. So bakit siya ganun? Ay naghaming lang. So tingnan natin yung kanyang kapasitor. Baka lumubo. Yun, hindi naman siya lumubo mga ka-viewers. Hindi naman siya lumubo. So bakit siya ano? So try ko munang i-check up tong kanyang mga motor. So kuha muna ko ito ng cutter. Hindi tayo nakadala ng ano mga ka-viewers. Hindi ako nakadala ng tripod. Kaya hawak-hawak mode muna. Hawak kamay. Yun. Ito. Yan, tapos tayo. Yan. So yan. Ipuputulin ko lang tong ano, mga viewers, yung kanyang yan dito. Ito yung sa washing 8 microfarad.
Sa dryer naman ay 5. So, puputulin ko ito. Try ko itong i-testing mga viewers. Or, ito lang siguro. Para hindi pangitingin. Ayan. Yan yung may-ari muna yung cameraman mga viewers. Wala tayong tripod eh. Hindi natin mailapag sa baba. Hindi tayo nakapagdala ng tripod. Yan. So itong ganito, hanapin nyo lang yung connection galing sa motor. So dahil ito yung motor, so ibig sabihin ito yung kanyang itong wire na to. So talasin natin to. Tayo natin ipis yung motor at saka the same time yung kapasitor. Ayun. Natin lagay mga viewers. Tapos mayroon pang isang wire ito. So ito sa ano to sa washing to. Sa washing sa timer itong wire na to. Saka isa pa dito. Meron pa dito isa. Yan. So bago pa talaga. Kung sa Bisaya pa, pula pang hasang. Pula pang hasang ito mga viewers. So ito yung sa timer ng wire ng timer sa washing. Yung dalawang yan. Tapos yung common niya ay ito naman. So na yan. Sa kabila. So okay na yung timer eh. Lumagana naman eh. Nakitest natin yung motor at saka ito. So yung tester ko. Itong aking sinaservisan mga ka-viewers, ayan to. So okay ko na ito. So medyo malapit na to sa bahay ko. Distansya lang, konti. Yun. Tapos ilawin natin. Ayun. Tapos ito yung kanyang common, kulay blue. So, yun ang naging tester kung okay bang tester natin. So, goods naman. So, dito tayo sa kulay blue. Natabot pa. Ito na lang. Yun. Tapos, itong dalawang wire na to, ititesting natin kung mayroon bang continuity. Yun. Nako. Parang may problema ang motor ah. Yun, 300 tapos nawala. Yan lang mga viewers. Parang may problema yung motor ni sir. Wait lang muna ha. Patuloy ko na lang to para sigurado. Para maitis ng maigi. Yun. So ito yung common. Balikan na natin. Ayun. Yan. Tapos itong dalawang wire na to. Dapat mayroon tong continuity. Ayun. Ang taas. So motor ang problema. Naku po. Ito. Ito ang okay. Yan. Okay yan. 35. Dapat ito sana 35 din. So yun. Motor talaga ang problema mga ka-viewers. Limbarok na. Motor ang problema. Ayun o. Yan. Motor ang problema. Yan. 361 ang taas. Tapos ano siya? Unstable. Ibig sabihin may problema yung motor. Nag-corroded ito mga ka-viewers. Ayun o. Nako. Maabot ng 400. Dapat sana ay 35 lang. Ayan o, 35. Dapat ganun sana yung sa kabila ito. Tapos pag i-add mo ito, 35 plus 35, nasa mga 70 ohms. Ganun sana. Ang problema, kala ko capacitor problema, motor din pala eh. Kaya pala ang tagal niyang mag-reverse. 35. Ito naman. Ayan o. Wala na nga pala eh. Yan o. Wala mga kabiyos. Ito, yan. Yan. Nawala talaga siya. Yan o. Yan, 316 tapos nawala. Yan, 316 nawala naman. Dito. Yan o. Dapat sana ganun sa motor problema. Yung barok na.
Motor ang problema. Itong kanyang dryer. Yan, blue pa rin ang common nito. Test natin ito mga ka-viewers. Blue ang common. Tapos, yellow at saka so nang yung line capacitor. So ito. Ito, tinatin itong isa. Parang hindi abot Yun. No, walang reading din. Kaya pala, puro motor problema nito Ito na lang tayo mag-test daw. Tapos, dito. Susukin natin siya. Ayun. So, wala talaga. Ayun, wala. DC man ang lumalabas. Hindi man ohms value. Atay. So, para makasiguro tayo, putulin din natin. Dito. Yan. Idugtong natin yan mamaya mga ka-viewers. So, yan yung common niya. Tsaka ito red. Putulin din natin. Dugtong natin mamaya. Hindi ko lang sa sinagad para kung idugtong, andyan lang. So, yan. Para mat-itest natin ng maigi. Ay, pangit naman pag di siya masyadong natusok. Yan. Yun. Tsaka ito, common. Yun. So, yung common ito ay blue. Tapos dito tayo sa red. Yun o. So, 95. Tapos, itong yellow. Ayun, sa yellow nagka-problema mga ka-viewers. Walang reading yung yellow. Motor rin ang problema nito, kaya pala ayaw gumana. So, ito, red, kompleto, 95. Ito yung kanyang line capacitor. Yan o, 95. Yun. 95, kompleto. Dapat sana ito, dito sa kabila ay nasa 100 plus. You know, wala kang reading mega ohms na reading, wala siya dapat sana yan ay 100 ohms or mga 100 plus, parang ganun. Kasi ito mas mababa to itong isang linya mas mababa, ito 95 kumpara dito mas mataas ito sana, kaso wala siya yan ayun may ohms lang, so wala talaga, open siya. Ito lang yung intakto. Yan So, dalawa ang problema. Motor ng dryer at saka washing. So, try natin itong i-open. Try natin malugugin yung motor kung kaya pa natin i-repair. Yan. So, pause ko muna mga ka-beers Balikan ko na lang kayo pag ito ay na-open ko na. Yan. Pause ko muna yung video. Balikan ko na lang kayo pag ito ay na-open ko na at na-ano ko na yung motor. So, yan. So yun mga viewers, na-assemble ko na uli yung ano pala, hindi ko na napakita yung pag-open nito dahil motor ang problema nito. So bali, anong putol niya, dalawa yung putol. Ayan para maniwala kayo na ito ay na-open ko. Yan open na yung kanyang rivets. Yan, lahat yan. Yan, binaklas ko na yan. So tapos ko na itong ma-repair. At pasensya na, hindi ko na ipakita yung pagdugtong sa mga putol dahil marami naman akong video dyan kung paano idugtong yung mga putol na windings. So yun, na-open ko na. So okay na to siya mga ka-viewers. At na-test ko na rin. So okay na. Mayroon na siyang 34. Sa kabila 34 din. Kaya na, ito lang yung mayroon. Itong yellow. Itong light, parang light yellow ito Ito, wala. So nung nabaklas ko, pati ito, nawala na rin Nawala na lahat. So yun pala, may dalawa pala yung putol. Hindi lang ito, pati ito. Dito sa kublo. Sa kanyang common, may putol din. Kaya, pero okay na siya. Dahil nadugtong ko na. So ang gagawin ko naman ngayon, i-ano ko muna ito, tawag dyan, isauli ko naman yung rivets. Tapos, yan naman isusunod ko yung motor ng dryer. Yan, yun ang isusunod ko mga ka-viewers. Dahil sira din yung motor na yan. Akala ko ito lang. Pati yan pala sira din. So yan. So, stay tuned na po mga ka-viewers At ito i-ano ko muna. Dahil wala tayong tripod. So ito muna, i-ano ko muna siya, tawag dyan. Isauli ko muna yung rivets niya. So yan. So yan mga ka-viewers, dito naman ako sa motor ng dryer. Yan, dryer yan mga ka-viewers. So okay na yan. Okay na ang washing machine ng motor. Na-repair ko na yan. So kompleto na yan siya. Nadugtong ko na yung putol. Dito naman ako sa dryer yan
spin motor. Yan. Ito naman yung i-repair ko dahil yun nga, wala siyang reading yung isang wire. Yan. Yun, no? Ayan na. So, yan. Tingnan nyo mga kabiyers, ha. Tingnan nyo po yung, yung aking tester. So, dito tayo. Yun. Tapos, dito ko sa common. Yung blue. Dito sa yellow, yung yellow, wala. Wala to siya mga kabiyers, wala. Hindi po yan reading. Wala yan siya. Pero itong isa, itong red, mayroon siyang 94 ohms. Di ba? 94. Yan, 94 yan. Hindi pa nakita. Yan natin. Yan. Kita na. Kita na. Yan 94 ohms. Itong isa, wala. Yan milli-ohms yung nakalagay. So wala yan. Ibig sabihin, putol yan mga ka-viewers. So yan, i-repair ko dito. Babakasin ko rin. So, balikan ko na lang kayo pag ito'y nabaklas po na rin. Ayan. So na yan. So yan mga ka-viewers, tapos ko nang madugtong or nakita at nadugtong na yung mga putol yan. Yung mga putol yan mga ka-viewers. Bali, 1, 2, 3, 4. So, 4 yung putol nito mga ka-viewers. 4 na idugtong ko na yan. Yun yung 4 na yan. So, kung nakita nyo naman, ayun naka-reading na yung isang test probe ko. Yan, papunta sa common ng ang makina na to, ng spin dryer motor. So, dahil ito po ay spin dryer motor, yung sa washing, yun na siya naka-ready na yan, di ba? Tapos ko nang ma-repair yan. So, ito na naman yung na to. Ito na naman yung isusunod ko. So, dahil ito ay nasimulan ko na at nadugtong na. So, pakita ko sa inyo na okay na yan. Kung nakita nyo, nung tinitis ko nung una, ngayon, tinitis ko ay wala yun, di ba? So, wala ito yung wala, Itong linya na to, itong yellow, wala yan. So ngayon, pakita ko sa inyo na buo na yan siya. Ayan tingnan nyo. May reading na 115 ohms. Yan. Ito yung mayroon nung una, itong pula. Diba? Yan 94. So mayroon siyang 94. Yun yung mayroon nung una. Pero itong isa, itong yellow, ang wala. Pero ngayon, tingnan nyo, mayroon ng 115. So ganun lang mga ka-viewers, pag mayroon kayong washing machine na twin tab at sira lahat ng motor ng dryer at saka motor ng washing. So ganito lang gawin nyo. Baklasin nyo lang itong kanyang pinaka-rivets. Babaklasin nyo lang to gamit yung nail, tawag dyan, concrete nail. Concrete nail lang gamit ko dahil wala naman akong barina na pang butas. Yung barina kasi hindi mo na pwedeng isauli itong pinaka-rivets niya. Pero pag concrete nail yung gagamitin natin, papukpukin natin ng martilyo, pwede nyo pa itong gamitin. Ayan, mga viewers. So, ang paggamit naman ito uli ay kailangan mo lang ipasok ito uli dito. Yan dito. Pag naipasok yan dito, lalabas yan dito So, pag lalabas dito sa likuran yung itong pinakadulo na to, pupukpukin nyo na naman siya ng tawag dyan, ng shafting ng dito para tumiklop siya ulit ito, ganito kalaki. Meron akong ganyan na pang pukpok din. Pukpukin nyo yung patamaan nyo dito. Itong pinaka bibig ng buka ng tawag dyan, rivets. Magano yan siya mag-i-expand yan at maglalak. So, sa ganong paraan ay magagamit nyo pa siya uli. Yan. So, ito na siya Ito na yung kanyang mga screw. At ito naman yung pinaka-brake. Yan. Pinaka-brake ng dryer. So yan mga kabirsa. Ito ay isauli ko muna. At pakita ko na lang sa inyo pag ito ay na-install ko na dyan sa motor na yan. Sa motor sa kanyang kaha. Yan. Kasi pagkatapos kong nito, hindi ko na ipakita ang pagsauli nito dahil meron naman akong upload dyan. Yan. Kung paano ko siya sinasauli. Ay madali lang naman siya uli mga kabirsa. Yan. Tapos, wiring ko na lang. Yan. Dahil wala tayong tagahawak ng hindi kasi ako nakadala ng tripod. Palagi kong nakalimutan yung tripod ko doon sa shop ko. So yan, nakita nyo naman na mayroon ng reading ito. Yan 115 at saka ito yung 90 plus. Yan. Or 94. Pinaka-red natin. Yan. So goods na. So, post ko lang ulit mga kabirsa. Balikan ko lang kayo pag ito yung na-assemble ko na. So, yan. So, yan mga kabirsa. Tapos ko nang ma-assemble dito sa kanyang body. Yung
spin motor. Ayan, nakita nyo. Ayan o. So, ito na yung kanyang ito na yung kanyang pinaka rivets, pinokpok ko lang yun mga kaberso, pinokpok ko lang yun siya, hindi ka masyadong pero okay na yan siya. Yan, pinokpok ko lang para hihigpit at maglalak sa dyan, pati dito. Ayan o. Yun nga, hindi siya masyadong nakalabas, pero okay lang, nakalak naman siya. Pati dito, pinokpok ko rin yan. Ayan o. Pinokpok ko rin yan mga kaberso para maglalak. O, ganun lang. Ganun lang yun sa pag sa uli ng kanyang rivets. Pupupukin nyo lang dito para yung rivets ay papasok dito. Pag napasok na, pagkatapos yung iba na lumabas na dito yung dulo, yun na yun, yung dulo ng rivets. Ang gagawin nyo naman, itong dito banda, kalangan nyo ng ito nakalapat sa semento, tsaka ito nakakalang dito. Pag nakakalang na yan dyan, ito namang isa ay pupukin nyo dito sa gilid. Yan. Or sa gitna. Para itong bubuka yung itong lock niya at mag-lock dito sa body. So, ganun lang mga ka-viewers. Ganun lang kasimple yung pag sa uli ng rivets. Ngayon, ito naman yung ilagay ko. Ito yung kanyang pinaka-brake. Yan. So, ngayon, dito na naman i-install. Hindi ko na ipakita sa inyo ang pag-install dyan. Pakita ko na lang pag tapos ko nang ma-install lahat. Motor ng dryer at saka washing mga ka-viewers. Yan. Dahil medyo mahirap walang mahirap pag walang nakahawak sa nakahawak sa ating cellphone. Wala kasi tayong tripod na dala. So yan na lang. So balikan ko na lang kayo mga ka-viewers pag ito na-install ko na. So yan. So yan mga ka-viewers, na-install ko na. At the same time, yan, nagana na din yan. Yun umikot na yung dryer. So nung una, hindi umiikot yan. Ipakita ko sa inyo, kailangan pang daganan sa kamay o tulungan sa kamay bago siya iikot. So yun palang dahilan. Kaya pala yun ay may problema pala yung motor. Putol yung windings. Saka yung dryer naman, ito siya Yan Yan tingnan nyo diba ikot na yung dryer. Yan, ikot na rin yung dryer. Ito yung washing. Tapos dryer. Yun. So, diba? Nagana na. Kung dito natin tingnan, hindi natin pwedeng makita dahil magbe-break yan. Yan So, hihinto yan siya at pag ino-open itong yung kanyang takip dahil may break ito. So, pag yan po ay tinatakip ulit, yan. Gagana na naman yung dryer. Yan Yun. So, ganun lang mga ka-viewers. Ang pag-repair ng washing machine na nag-ugong lang lahat or umuugong lang. So yun lang. So mayroon kasing ugong din na ang problema ay ito, yung kapasitor na yan. Pero yung ugong ng kapasitor, marinig mo yung ng reverse pag nagre-reverse or sa washing. Ito namang sa pag ang problema motor, medyo mahina yung ugong. Tapos yun hindi umiikot. So kailangan nyo din ng tester. I-test nyo muna yung motor kung good o hindi bago kayo butingting dyan sa mga wirings nya. So bago kayo magdesisyon na yung palitan, kailangan nyo muna i-test yung motor. Dalawa na yan kung sakaling dalawa hindi gumagana. Ito kasi kay busing ay dalawa hindi gumagana. So kaya nakita nyo naman doon sa video, tinitest ko yung dalawang motor. So may problema talaga dahil yung isang linya walang contact or open. Yun. So ganun lang kasimple ang pag-repair ng motor ng washing machine. So kailangan nyo lang i-open at kailangan nyo ng concrete nail. Kung mayroon naman kayong barena, pwede. Pero pag barena gamitin nyo, kailangan nyo bumili muna ng tornilyo or yung tawag ba yun, traha. Yung tornilyo ba na may lock sa lock sa likod, pag lock dyan. Kung sakaling mag-isa ulit nyo yung motor, so hindi niya ito gagamitin nyo, hindi na yung kanyang rivets, yung tornilyo na binibili nyo. So dapat yung medyo mahaba, wag yung maiksi. Kung sakaling barina yung gamitin niyo ng pang bakla sa kanyang rivets. Pero ako kasi wala akong barina. So ang ginamit ko ay yung pinaka concrete nail at pinokpok ng martilyo hanggang matanggal yung rivets.
So pasensya na, hindi ko na naipakita yung buong pagre-repair nito. Ayan, so dahil wala tayong tripod, kaya hindi ko na pinakita. Pinakita ko na lang kung paano ko, ni-explain ko lang sa inyo kung paano ko winirings. Sa mga wirings naman dito sa kanyang wire, ano na lang sa kulay. So kung hindi siya magkapareho yung, for example, hindi magkapareho yung kulay yung inyong washing machine, kailangan nyo maglagay ka ng tandaan nyo na. Tandaan nyo siya para pag sinauli nyo ay madali nyo uli. Dahil pag magkamali kayo dun sa wirings, baka yun pa ang dahilan na masira, mas lalong masira yung inyong washing machine, masunog yung motor. So yun lang mga ka-viewers. Ayun. So okay na siya, buo na. Ayun, gumana na lahat. Yun. So ganun lang. At kung sa tingin nyo mayroon kayong nakuhang ideya sa aking isineshare, huwag niyong kalimutang i-subscribe yung aking YouTube channel at huwag kalimutang i-share sa iba. At mag-like para makatulong tayo sa mga gustong mag-DIY mga ka-viewers. At shout out din sa inyong lahat. At dito sa may-ari, yan si Busing. Shout out sa iyo, Busing. Ayan. Ayan. So yan. Shout out din pala kay Sir John Santiano, kay Sir Randy Trinidad, yan, shout out. Sir Alex Paroni, Sir Manuel Madukon, yan, Ferdinand Lopez, Edgar Junior Dato Talavera, yan, Edgar Macam, Vicente Bibuso Bandikilyo, yan, kay Donato Matias ng Trias Cavite, Beljan Calderon, Ferderon Quillo, Emerald Quillosa, Cesar Pistado, Anastasio Certisa, Sir Darmin, Sir Chris Legitimas, at shout out din kay Sir Alfonso Puntod, yan, ng Maynila, Sir Jeffrey Nobilias, Damaso Ramos, Baltasar ng Badyang Badinsya Bohol, Roldan Mendoza, Ronnie Halipa, shout out, at shout out din kay Kenneth Cañete, Sir Nonoy Valles, Pramtan sa Cavite, Liberato Conda, Noel Di Guzman, Leo Pagaduan ng Nueva Ecija, Donato Matias, kay Junior Colita, Sios Gaming, Jason Presilias, Jipra X, yan, Jiprax or Jipra X, John Rex Sapasap, may Miko Javier, Johnny Arisgado, Daniel Jan, and Mary Joylyn Badjanon, John Asibido, yan, Joybin Pardillo. Shout out sa inyo mga idol. At shout out din sa aking mga kaibigan sa YT. Shout out kay Andy Rabino, Master Andy Rabino TV Tech, Andy Rabino to, Andy Tech, Inting Butingting, kay TLA Tech Chair, ayan, Maya Vlogs, Ricardo Bernardo, West Jojo Tech, Fix and Review. Shout out sa iyo, bye. Yan. At sino pa yun? Yoda Tech TV, John P. Technician, Rodolph Oy Studio or Tech TV Official, Yoyong's Repair and Tutorial, ayan, kay White Perry, Horseshoe TV, GOG TV, GOG's TV, ayan, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, JJ Channel, Soktek TV, kay Nelt Vlog, Chris Perez Vlog, Edstech TV, GFC TV, John Tapela TV, Maris Diaries, Kakay Vlogs, Music Hub, Belber Mads, CB21 Vlogs, shout out sa iyo idol, CB21 Vlogs, Bongbik TV, GT Rewinding, Master GT Rewinding, Capti Adventure, ang TV ko. At ganun na rin kay Master Aguido Flores Jr. Halin, aka Ballpala Teacher, vlogger ng Quezon City, Lynn Aballi Lifestyle. At kay Josh Electronics Vlog, Mercy Werham, Amigos Amigas, kay Leo Tech, Lex TV Official, ay wala na pala si Lex by Lex TV Official, hindi na ito nag-upload. Kay Heroes Flores Mix Vlog, Life in Japan Countryside, Abby the Explorer, Din Lens TV Vlog, Nanatanan, Maskarang Vlogger, Po the Expert, at kay Marco Francis 713 Mix Vlog, Nature Sound, ayan, shout out. Master Guets Kalikot, EQC TV, Kisnel Channel, kay 3M Vlog, ayan, shout out sa iyo idol. Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disco Hunter, kay Miss Jamie Balina, DJ Lin Mix TV, Epras View, Roger Cedric, Farmer Boy TV, DJM Mix Vlog, shoutout sa iyo idol, DJM Mix Vlog, kay Michael Jackson, PBG Blabber Pan, Kayari Vlogs, Ate Mers, Lidl Nay Jobodiso, Nanay Robert Channel, Brother Joey Music, Simply Sim, Rickman Vlog, Wild Boys na Bulastog. Yan, shoutout sa inyo mga idol. At sa mga gusto mo pa-shoutout, mag-comment din kayo dyan sa comment section para ma-shoutout ko po yung inyong mga pangalan.
At sa mga may katanungan, so pwede din kayong mag-comment dyan sa comment section para masagot ko po yung inyong tanong. Yan, so yan. So yun lang mga ka-viewers. Kunting hiling lang, sana wag yung skip yung mga ads na lumalabas doon sa aking mga video dahil yun po ay malaking tulong nyo na rin sa akin bilang isang maliit na content creator. So sana wag yung skip yung ads. Ayan. At salamat sa mga sumusuporta, sa mga palaging nanonood sa aking upload, at sa mga palaging nagko-comment sa comment section. Shout out po sa inyong lahat, sa mga supporters dyan lang. Sa mga bagong subscribers at old subscribers. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. So hanggang dito lang po yung aking video. So sana mayroon kayong nakuhang kunting ideya. Ayan mga ka-viewers, at bye-bye po, at ako po ay samantalang magpapaalam po. Ayan, bye-bye po mga ka-viewers, bye-bye.